ayan guys, umpisahan na natin. Siyempre, hiwain muna natin yung ating bell pepper. Ayan. So, ang ginamit ko lang guys, red at yellow. Kasi wala akong green. Pero kung may green kayo guys, lagyan nyo. Kasi mas maganda ang kulay. Ayan. So, nasa sa inyo po kung paanong shape ang gusto nyo gawin pag hiniwa nyo. Pero siyempre, tanggalin muna natin yung mga buto niya. Siyempre, pagkatapos hiwain, ilagay na natin yan sa isang maliit na basin. Ayan guys, gagamit nga pala ako ng shimeji mushroom. Ayan, gusto ko yung mushroom na yan guys. So, bali, white at brown yung ihahalo natin. Ayan. Masarap po yung mushroom na yan guys. Subukan yung ilagay. Ayan, medyo mahal nga lang siya pero sulit naman guys. Ayan, syempre tanggalan muna natin ng yung sa dulo, yung sa may ugat niya guys. Ayan. So paghaluin lang natin sila guys kasi pareho naman yan, magkaiba lang ng kulay. Ito naman yung ating hipon guys. Ayan, ibabad muna natin siya sa 7-Up. Ayan, maliit na lata lang yan guys. So ayan, habang binababad natin yung hipon guys, iprito natin yung tokwa or tofu. Ayan, habang piniprito natin yung tokwa, maglagay naman tayo ng butter dyan sa ating wok guys. Ayan, syempre ilagay natin yung bawang. Maraming bawang yan guys. Ayan, nasa sa inyo po kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. Ayan, hindi ko na ilalagay kung ilan yung measurement nyo guys. Bahala na kayong magtansya. Ayan, so dinagdagan ko siya uli ng konting butter guys. Kasi medyo marami-rami yung ating hipon. Kapag natunaw na yung butter guys at nag-brown-brown na konti yung ating garlic, ayan, pwede na nating isunod syempre dyan yung hipon. Ayan, parang buttered garlic ang niya guys, ang luto niya. So ayan guys, ilagay na yung hipon. Ayan, fresh na fresh po yung aming hipon na sahog. Ayan, siyempre halo-haluin natin yan. So, bali nga pala guys, hindi ko lulutuin ng gusto yung hipon kasi mamaya kapag naluto na natin lahat yung mga halo niya, kapag i-deliver na po yan, ipapainit pa nila uli. So, para hindi siya overcook ba, para may time pa rin yung pagluto ng ng hipon at saka ng vegetable kapag pinapainit na sila. So, ayan guys, kapag pare-pareho na ang kulay niya, ayan, paluto na po yan. Ayan, kailangan kasi magpantay-pantay yung kulay niya guys. So, ayan, pwede na natin siyang hanguin. Ilipat muna natin ang lalagyan guys.
Ayan, tamang pagkaluto lang po yan. So, ilagay naman natin yung onion, guys, or sibuyas. Ayan, dyan mismo sa dating pinaggisahan, guys. Idadagdag lang natin siya. Ayan, syempre, igigisa-gisa natin yan. Ayan, maglagay tayo ng chili garlic sauce, guys. Ayun, nasa sa inyo po kung gaano karami ang gusto nyong ilagay. At syempre, maglagay tayo ng tomato paste. Ayan, isang kutsara lang po yung nilagay ko. Ayan, syempre, halo-haloyin natin yan. Kailangan maigisa silang lahat. Ayan, syempre lagyan natin ng hot water konti. Ayan. Para yan ang magiging ano niya, guys, sauce niya. Ayan, kapag kumukulo-kulo na, guys, syempre lagyan natin yan ng ayan, ng patis. Syempre, pampalasa niya, guys. Siyempre, lagyan ng paminta. Ayan, huwag natin kalimutan yung paminta, guys. Masarap kapag may paminta. Ayan, siyempre, ihalo na natin yung ating prinitong tokwa or tofu, guys. Ayan, hinati-hati ko na po siya ng maliliit lang. Ayan, ganyan po yung pagkahiwa niya. At syempre, ilagay natin yung ating bell pepper. At syempre, yung ating shimeji mushroom. Ayan, haluin natin yan. Pag ako lang kakain, guys, mas gusto ko sila lang ang ang halo. Yan lang. Masarap po kasi ganyan lang. Kahit wala na siyang hipon or ibang vegetable, yan lang mismo. I-try nyo, guys, masarap siya. Tapos ang sahog nyo lang yung tokwa or tofu. Ayan, syempre ihalo na natin yung ating hipon, guys. Ayan, para halo-halo na yung kanyang lasa. Maigisa-gisa rin siya, guys. Ayan, napakabilis lang kung lutuin ng ng mushroom niya. Ayan, guys, kapag naihalo na natin ng maigi, syempre isunod natin ilagay yung ating cauliflower. Ayan, bali nga po pala nalaga na yung ating cauliflower. Ayan, blanch lang po para hindi siya super lambot. Ayan, kagaya ng pinakita ko noon sa luto ko, guys, kailangan kapag blanch nyo siya, ibabad nyo siya saglit sa tubig na may ice. Ayan, so
ihalo-halo yan maigi. Ayan, para magpantay-pantay siya guys, pati yung kanyang kulay at yung kanyang lasa syempre. Yan, so kahit wag na po kayo magkanin, okay na yan ganyan. Yung mga mahihilig yan sa vegetable, yan na guys. Pwede na kayong kumain, pwede kayong sumandok na guys. Ready nyo na yung inyong mga lalagyan. Ayan, syempre nagdagdag ako guys ng patis dahil medyo matabang nga siya guys. So ayan, ang lasa po ay nasa sa inyo kung gusto nyo ng medyo alat-alat konti, or nasa sa inyo kung gusto nyo ng tamang-tama lang yung timpla, o yung iba naman is gusto talaga ay matabang. So ayun, kayo na po ang magdidesisyon yan. So ayan guys, dahil naihalo-halo na natin, pwede na po yan. Ayan, so tapos na siya. Ayan, mamaya i-deliver na po namin yan. Kapag kakain na sila, pwede pa nilang ipainit uli para medyo mas lumambot yung gulay kung gusto nila ng malambot guys. At syempre, para maluto-luto pa naman yung hipon. Ayan, luto na po yung hipon. Pero kung gusto nila na medyo ipakuluan pa ng konti, pwede naman po. So, ayan guys, ilagay na natin yan sa ating serving plate. Ready to serve guys. Kain na. Ayan, ang sarap nung ano shimiji. Kala ko kung sinong gwapo, si Lods Artisan Art pala. Ayan. Shout out sa aming guest, Lods Artisan Art. Ayan, more on ano tayo, gulay. Vegetarian. Hindi naman kasi may hipon siya. Pero mas marami lang talaga yung gulay. Siyempre, lagyan ng konting sauce. Ayan guys.